Napuno ng ginintuang liwanag ng mga chandelier ang lobby na may sahig na marmol ng isa sa mga pinakaprestihiyosong hotel sa lungsod. Ang mga bellboy na nakasuot ng malinis na uniforme ay nagmamaneho ng mga luggage cart na dumaan sa mga bisitang nakasuot ng mga damit na may disenyo, habang ang receptionist ay mabilis na nagtatype sa likod ng makintab na front desk. Ito ang uri ng lugar kung saan mahalaga ang hitsura, kung saan ang bawat detalye ay nagpapakita ng karangyaan, at kung saan ang pagpapakumbaba ay madalas na napagkakamalang kawalang halaga. Sa kumikinang na mundong ito ay naglakad si Manny Pacquiao. Ngunit hindi siya nakadamit na parang isang world champion boxer, isang senador, o isang pandaigdigang icon. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, kupas na maong, at sneakers. Walang kasama, walang bodyguard, walang anunsyo kung sino siya. Isa lamang lalaking may dalang katamtamang travel bag, magalang na nakangiti habang naglalakad papunta sa reception counter. Bahagya lamang sumulyap ang receptionist, nakadikit pa rin sa screen ng kanyang computer. Nang sa wakas ay nagawa na niya, ang kanyang mga mata ay nag-angat at nag-iba ng tingin, pinagmasdan ang simpleng damit ni Manny. At isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Mahinang tanong niya na parang naistorbo siya. Gusto ko sanang mag-book ng kwarto, pakiusap, mabait na sabi ni Manny. Ang kanyang boses ay kalmado at malumanay. Tinaasan niya ng isang kilay. Puno na ang mga tao. Tumingin si Manny sa paligid. Hindi naman siksikan ng lobby. Nag-check out na ang mga bisita. Ang iba ay dumadating na, ang mga staff ay malayang gumagalaw. Mukhang hindi naman talaga puno. Gayunpaman, magalang siyang tumgo. Naiintindihan ko. Siguro, pwede mo nang tingnan muli. Bumuntong hininga ang receptionist, dahan-dahang nagtatype, at sadyang nag-isip. Lumapit ang ilan sa kanyang mga kasamahan, nagbubulungan habang sumulyap kay Manny. Napansin din ito ng ilang mga bisita sa pila. Ang ilan ay tumawa ng malalim. Para sa kanila, mukha siyang isang lalaking wala sa lugar. Sa marangyang kapaligirang ito. Sabi ko na nga ba, Ginoo, mabilis na sabi ng receptionist pagkaraan ng ilang sandali. Puno na kami. Siguro subukan mo ang ibang hotel. May iba pa na nasa loob ng iyong saklaw. Ang kanyang tono ay may bahid ng pagmamataas, bawat salita ay may bahid ng pagmamataas. Hindi na tinag si Manny. Nakatayo lang siya roon, tahimik, kalmado ang kanyang tindig. Sapagkat ang sinumang iba pa na pinaalis sa ganyan na paraan ay maaaring magdulot ng galit o kahihiyan. Ngunit nanatili siyang kalmado, tahimik. Na nagmamasid, ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pagkairita. Lumaki ang mga bulungan sa paligid niya. Ang ilang mga bisita ay nakatingin ng may kaunting libangan. Ang iba naman ay may kuryosidad. Sino ang lalaking ito na nakadamit ng simple? Sinusubukang mag-book ng kwarto sa isang hotel na para sa mayayaman? Ang eksena ay pangkaraniwan lamang. Isang araw lamang sa isang lugar. Kung saan ang mga tao ay hinuhusgahan batay sa kanilang mga damit at katayuan. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, isang makapangyarihang bagay ang malapit na mabuksan. Dahil sa loob ng wala pang 10 minuto, ang mismong hotel na ito, kasama ang lahat ng karangyaan nito at pagmamalaki, ay mayayanig sa kaibuturan nito. At ang parehong receptionist na nakangiti sa isang taong walang kakilala ay agad na mapagtatanto. Nakakatanggal lang niya sa trabaho ang isa sa mga pinakaiginagalang na lalaki sa mundo. Naranasan mo na bang husgahan ng hindi patas dahil lamang sa iyong hitsura? Ikwento mo sa amin sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil ang kwento bukas ay maaaring mas lalo kang mabigyan ng inspirasyon. Tahimik na nakatayo si Manny. Sa reception desk, ang kanyang mga kamay ay nakapatong ng bahagya sa kanyang travel bag, kalmado ang kanyang pasensya, ngunit ang enerhiya sa lobby ay nagbabago. Ang nagsimula bilang isang simpleng kahilingan para sa isang silid ay mabilis na naging isang palabas. Sumandal ang
Receptionist sa kanyang upuan. Tinatapik ang kanyang mga kuko sa counter na parang hinahamon siyang magsabi. Nang higit pa, ang kanyang kasamahan sa susunod na istasyon, isang mas batang lalaki na nakasuot ng matching blazer ay yumuko at bumulong ng sapat na malakas para marinig ni Manny. Siguro akala niya ay budget. Inito. Ngumisi ang binata na pangisi sa sarili niyang biro. Humagalpak ng tawa ang receptionist, umiling. Sir, sabi niya ang boses ay puno ng sarkasmo. Sinabi ko na sayo na wala kaming para sayo. Huwag mo nang ipagpaliban ang linya. Nagpalitan ng tingin ang ilang nasa likuran ni Manny. Isa sa kanila, isang negosyanteng nakasuot ng patahiyang suit, ay bumulong, may mga taong hindi talaga alam ang lugar nila. Tumawa ng mahina ang asawa niya na parang sumasang-ayon pero hindi. Nag-react si Manny. Sa halip dahan-dahan siyang tumabi. Hinayaan ng mag-asawang nasa likuran niya na mag-check-in. Lumapit siya sa isang upuang gawa sa katadsa lobby, inilagay ang kanyang bag sa sahig. At umupo ng walang postura na. Hindi nakayuko o nagtatanggol. Naghintay lang siya. Ito ay nakapagpagulo sa ilang mga nakamasid. Bakit hindi siya nakipagtalo? Bakit hindi siya sumigaw sa galit? Sa halip ang kanyang pananahimik ay tila nakakagambala sa mismong mga taong nanlilibak sa kanya. Patuloy na. Sumulyap ang receptionist sa kanyang daan, halos nairita na. Hindi siya aalis. Lumipas ang ilang minuto. Nagpatuloy ang pagdagsa ng mga bisita. Umalis ang bellboy, ang front desk, tumunog ang mga telepono at abala ang receptionist sa iba pang mga customer. Ngunit nanatili ang kanyang pagkainis kay Manny. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto, tinaasan niya ang kanyang boses ng sapat para maging narinig sa kabilang panig ng lobby. Sir, tawag niya, nagkukunwaring magalang, ngunit hindi maitago ang kanyang paghamak. Tulad ng sinabi ko, hindi ka namin matutulungan dito. Maaari kang maghintay kung gusto mo, ngunit walang magbabago. Nakaakit ito ng mas maraming mata kay Manny. Mga bulong. Ang lumutang sa lobby na parang alon sa tubig. Bakit hindi na lang siya umalis? Siguro wala siyang pera. Mukha siyang napakaordinaryo. Gayunpaman, nanatili si Manny na gaya ng dati. Wayne. Kalmado at mapagmasid. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpaangat sa kanya. Isa sa mga junior staff, isang bellboy na may dalang bagahe. Sa sahig na marmol ay bumagal habang nadadaanan niya si Manny. Sumulyap siya ng mahabagin, halos humihingi ng paumanhin. Bago nagpatuloy sa kanyang mga tungkulin. Ngunit kahit ang maliit na kilos na yon ay hindi napansin ng mas matatalas na mata ng mga receptionist. Muling sumandal ang binata na receptionist sa kanyang kasamahan. Tingnan mo, bulong niya ng may ngiti. Anumang minuto ngayon, susuko na siya at aalis. Ang mga taong katulad niya ay hindi nararapat dito. Pero hindi umalis si Manny. Sa halip, naglabas siya ng isang maliit na kwaderno mula sa kanyang bag, binuksan ito at nagsimulang magsulat ng isang bagay. Ang kanyang ekspresyon ay maalalahanin, ang kanyang kilos ay hindi natitinag. Para sa mga staff, ang kanyang kahinahunan ay nakakainis. Para sa mga bisita, nakakaintriga ito. Para kay Manny, natural lang ito. Wala siya nandito para patunayan ang kahit ano, kahit papaano ay hindi. Sa ngayon, ang walang nakakaalam ay ang kanilang pag-ugali ay unti-unting naglalantad ng higit patungkol sa kanilang sarili kaysa sa taong kanilang tinutuya. Ang kanilang kayabangan, ang kanilang pagtatangi, ang kanilang kawalan ng respeto. Ang lahat ng ito ngayon ay tahimik na idinodokumento sa harap ng mga tagapakinig na hindi kakilala. Ang tunggalian ay wala sa sigawan ni sa mga argumento. Ito ay nasa tensyon na lalong bumibigat. Sa bawat sandali habang ang pagkausyoso ng karamihan ay bumabangga sa tahimik na
Pagtitiis ni Manny. May nabubuo. Isang bagay na ang receptionist at malapit nang magsisisi ang kanyang mga kasamahan. Dahil ang hindi nila nakita ay ang ordinaryong lalaking ito ay hindi naman talaga pangkaraniwan. At malapit nang mabubunyag ng katotohanan ang mga pader ng kanilang kayabangan. Nagpatuloy ang ugong ng lobby, ngunit ang tensyon ay hindi pa rin kumukupas. Matyaga na nakaupo si Manny sa upo ang gawa sa katad, nagsusulat ng ilang talasa. Kanyang maliit na kwaderno, kalmado at walang pakialam ang kanyang kilos. Hindi siya mukhang isang lalaking napahiya sa publiko. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya at naglakad pabalik sa front desk. Sumulyap ang receptionist, halatang nairita na parang ang kanyang pagbabalik ay isang personal na pagkakasala. Sabi niya. Nang matalas, ang kanyang tono ay putol-putol. Nag-alok si Manny ng isang maliit na ngiti. Iniisip ko, mahinahon niyang panimula. Kung maaari mo bang tingnan muli? Ito. Minsan ang kaunting pagsisikap ay maaaring magkaroon ng malaking pagbabago para sa isang taong nangangailangan ng tulong. Tumaas ang kilay ng mga receptionist. Sir, nasabi ko na sa inyo na puno na kami. Walang makakasama rito para sa inyo. Ang kanyang boses ay sapat na ang lakas ngayon kaya't ilang bisita ang lumingon para manood. Hindi nagpatinag si Manny. Sa halip, bahagyang ikiniling niya ang kanyang ulo, malambot ang kanyang mga mata. Sabihin mo nga sa akin, mabait niyang tanong. Ganito mo ba tinatrato ang lahat ng iyong mga bisita o ang mga hindi naman talaga bagay? Umawang ang kanyang mga labi sa pagkagulat. Namula ang kanyang mga pisngi dahil sa inis. Pasensya na. Alam mo, patuloy ni Manny sa parehong kalmadong tono. Hindi. Lahat ng pumapasok sa mga pintuang ito ay nakasuot ng mamahaling damit, ngunit ang bawat taong pumapasok ay nararapat igalang. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Ang mga salita ay bumagsak na parang mga batong nahuhulog sa tubig na nagpapadala ng mga alon. Sa mga nanonood, ang ilan sa mga naghihintay na bisita ay hindi komportableng gumalaw. Nagbubulungan sa isa't isa. Ang ilan ay tumango ng tahimik bilang pagsang-ayon. Tumigas ang receptionist. Sir, hindi ko kailangan ng lecture. Ito ay isang 5-star na establishmento. Hindi natin pwedeng tratuhin na parang wala lang silang halaga ang mga tao, mahinang pagtatapos ni Manny. Tumawa ang binata at receptionist sa tabi niya, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Sir, baka subukan niyo ang mas angkop na hotel. Para sa mga taong may pamantayan ang lugar na ito. Lumingon si Manny sa kanya, ang ekspresyon niya ay matyaga pa rin. Mga pamantayan? Ulit niya. Ang mga pamantayan ba ay nasusukat lamang sa damit at pitaka? Natigilan ang binata at nawala ang kanyang ngisi sa ilalim ng matalim na tingin ni Manny. Ngayon, maraming bisita na ang hayagan ng nanonood. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang damit ang bumulong sa kanyang kasama. May punto siya. Bahagya pang lumapit si Manny sa counter, mahina pa rin ang boses niya pero mabigat ang dinadala niya. Ano ang gagawin mo? Tanong niya sa receptionist. Kung may papasok dito, na tunay na nangangailangan, isang taong pagod, nagugutom, o marahil ay hindi maganda ang pananamit. Tataboyin mo rin ba sila? Tumigas ang kanyang mukha. Hindi ko problema yon. Trabaho ko ang panatilihin ang standard ng hotel na ito. Mga taong tulad ng bueno, ang mga taong hindi kayang bayaran ito ay hindi dapat sumubok. Sandaling tumigil si Manny. Hinayaan ang kanyang mga salita na magtagal sa hangin. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isa pang tanong, isa na tila tumatagos sa makintab na ibabaw ng kanyang kayabangan. Paano kung mabagal niyang sabi, isang araw ikaw mismo ang nasa iyong posisyon? Paano kung mawala mo ang
Lahat at kailangan mo ng isang taong tratuhin. Kanang may dignidad. Kahit ano pa ang itsura mo, lalong tumahimik ang lobby. Kahit ang pag-click ng mga gulong ng bagahe ay tila naglaho. Ang mga salita ni Manny ay nakabitin sa hangin. Mabigat at hindi maikakaila. Sa unang pagkakataon, mukhang hindi mapakali ang receptionist. Umiwas ang kanyang mga mata, ang kanyang kumpiyansa ay nababagabag, ngunit mabilis niya itong tinakpan ng isa pang panginis. Hinding-hindi iyon mangyayari. Sa akin, sabi niya nang may pagwawalang bahala. Pinagmasdan siya ni Manny ng ilang sandali pagkatapos ay tumingin ng bahagya. Naiintindihan ko, bulong niya. Sa likuran niya, muling dumaan ang simpatikong bellboy kanina. May dalang mga bag. Bumagal siyang muli, sumulyap kay Manny. Nang may tahimik na paghanga. Narinig niya ang mga tanong at nagkasundo ang mga ito. Hindi tulad ng kanyang mga nakatataas, alam niya ang sakit. Nang hindi patas na paghuhusga. Sinulyapan ni Manny ang kanyang tingin at binigyan siya ng isang maikling nakapagpapanatag ng ngiti bago bumalik sa receptionist. Alam mo, malumanay na sabi ni Manny. Ang kabaitan ay walang katumbas na halaga, ngunit ang kayabangan. Ang kayabangan ay maaaring katumbas ng lahat. Humilig ang receptionist halatang natataranta. Tapos na po ba kayo, Ginoo? Hindi agad sumagot si Manny. Nakatayo lamang siya roon at pinapanood na parang binibigyan siya ng huling pagkakataong magmuni-muni. Pagkatapos ay umatras siyang muli. Bumalik sa kanyang upuan ng may parehong tahimik na pasensya. Ngunit may nagbago. Ang kanyang mga tanong ay gumulo hindi lamang sa receptionist kundi pati na rin sa buong lobby. Ang mga bisitang dating humahagikik ngayon ay mukhang nag-iisip. Maging ang mga junior staff ay umiwas sa pakikipagtitigan dahil nahiya sa pag-ugali ng kanilang mga senior. Ang pananahimik ni Manny ay mas malakas na nangaral kaysa sa anumang pagsabog. At kahit wala pa ang nakakaalam nito, ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento na magbubukas. Ano ang gagawin mo kung ganyan ang trato sa iyo ng mga staff ng hotel? Lalabas ka ba, makikipagtalo, o mananatiling kalmado tulad ng ginawa ni Manny? Ikwento sa amin sa mga komento dahil mahalaga ang iyong pananaw. Ang katahimikang nanatili pagkatapos ng mga tanong ni Manny ay mas mabigat kaysa sa mga chandelier sa itaas ng lobby. Hindi komportableng gumalaw ang receptionist. Sinusubukang mabawi ang kanyang kahinahunan, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay nayanig. Ang mga salita ni Manny, paano kung ikaw iyon, ay umalingaw hindi lamang sa kanyang isipan, kundi pati na rin sa tainga ng lahat ng nakarinig. Noon ay tahimik na lumapit kay Manny ang batang bellboy, ang parehong taong nagpakita ng simpatya kanina. Nag-aalangan ang kanyang mga hakbang, nakahawak ang kanyang mga kamay sa hawakan ng kariton ng bagahe. Lumapit siya, mahina ngunit taos-puso ang kanyang boses. Sir, pasensya na po sa kung paano nila kayo tinatrato. Anya, habang ang kanyang mga mata ay kinakabahang sumusulyap. Sa front desk. Hindi lahat. Dito ay ganoon. Maraming tumingin sa kanya. Mainit ang kanyang ekspresyon. Ano ang pangalan mo? Daniel, malumanay na sagot ng bellboy. Tumango si Manny. Daniel, sabihin mo nga sa akin. Ganito ba lagi ang pakikitungo nila sa mga bisita? Nag-alangan si Daniel. Muling tumingin ang mga mata niya sa receptionist. Tapos bumalik kay Manny. Napalunok siya ng malalim. Hindi naman palagi. Kapag iniisip lang nila na hindi bagay ang bisita. Pinagmasdan siya ni Manny. Ramdam ang bigat sa likod ng mga salita niya. Sumandal siya sa upuan, ang tono niya ay nakakabighani. At ikaw? Gaano ka nakatagal nagtrabaho dito? Nagbago ang takbo ni Daniel. Ang boses niya ay may daladalang pagmamalaki at pagod. 3 taon. Nagsimula ako noong ako ay 19. Ang nanay ko
Nagkasakit siya at kinailangan kong huminto sa pag-aaral para matulungan siya sa gamot. Ito lang ang trabahong ito. Ang tanging nahanap ko. Lumambot ang mga mata ni Manny. Mahirap sigurong magdala ng napakaraming responsibilidad sa murang edad. Naninikip ang lalamunan ni Daniel pero nagpatuloy siya nga. May mga araw na nagtatrabaho ako ng 2 shift. Mas mabigat ang dala kong bag kaysa sa akin, may mga inuutusan at napapagalitan pa rin. Kung masyado akong mabagal. Sabi ng manager, dapat tayong laging mumiti kahit ano paman. Pero minsan, medyo basag ang boses niya. Minsan, mahirap umiti kapag umuwi ka na at napagtanto mong hindi mo pa nga kayang bayaran ang buong upa. Dahan-dahang tumango si Manny, hinahayaang maintindihan ng mga tao ang mga sinasabi niya. Ginagawa mo ang lahat, Daniel, at mahalaga yon. Kumura pang bellboy, nagulat sa habag sa boses ni Manny. Ilang bisita lang ang nagtanong tungkol sa buhay niya, lalo na ang nakinig. Bahagya pang yumuko si Manny, hininaan ang boses na parang direktang kinakausap ang puso ni Daniel. Sabihin mo nga sa akin, alam ba ng iba ang pinagdadaanan mo? Umiling si Daniel. Wala silang pakialam. Para sa kanila, isa lamang akong empleyado, hindi nakikita. Minsan nila akong pinagtatawanan. Sinasabi nilang hindi ako magiging mahalaga. Nandilim ang kanyang mga mata habang dinadagdag niya. Kahit ang receptionist, minsan niyang sinabi, ang mga taong katulad ko ay dapat magpasalamat kahit na makalanghap ng parehong hangin tulad ng mga bisita. Sandaling tumalim ang tingin ni Manny, ngunit muling lumambot habang nagtatanong siya. At ano ang naramdaman mo? Ngumiti si Daniel ng bahagya at malungkot. Maliit, parang wala akong halaga. Pero sinusubukan kong huwag ipakita. Nagpapatuloy lang ako. Dahil kung titigil ako, wala. Ang pamilya ko. Naupo si Manny, ang kanyang katahimikan ay puno ng empasya. Sandaling naglaho ang abalang lobby. Sa likuran, ang kumikinang na marmol ang makintab na tansong rehas ang daldalan ng mga bisita. Wala sa mga ito ang mahalaga kumpara sa malinaw na katapatan sa mga salita ni Daniel. Daniel, sa wakas ay sinabi ni Manny ang kanyang tono. Ay matatag. Hindi ka nakikita. Ang iyong pakikibaka, ang iyong sakripisyo. Ang mga ito ay may kahulugan na higit pa sa mga chandelier ng hotel na ito, higit pa sa kanilang makintab na mga dingding. Dahil dala mo ang pagmamahal para sa iyong pamilya na mas mahalaga kaysa sa anumang luho. Nanlaki ang mga mata ni Daniel, tumutulo ang mga luha, ngunit ayaw pumatak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may nagsalita. Sa kanya, hindi bilang isang lingkod, kundi bilang isang taong may halaga. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig pala ng ilang bisita sa malapit ang pag-uusap. Muling bulungan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sila nanunuya. Ang ilan ay mukhang nag-iisip o may kasalanan pa nga. Isang babae. Sa pills ang kinagat ang labi, naalala kung paano. Mahigpit niyang pinaalis ang isang bellboy noong nakaraang araw. At ang receptionist. Nagmukha siyang natapos na ang pagtutok sa screen ng kanyang computer. Ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang malumanay na mga tanong ni Manny at ang kwento ni Daniel ay tumagos sa makintab na bulanang pagkamayabang na kanyang ginagalawan. Ang kwentong bayan ay hindi na nakatago. Ito ay lumitaw nang hilaw at hindi maikakaila na nag-iwan sa lobby sa isang estado ng tahimik na pagmumuni-muni. Ngunit hindi pa tapos si Manny. Alam niyang marami pang katotohanang dapat tuklasin, hindi lamang tungkol kay Daniel, kundi tungkol sa mismong kultura ng hotel na ito. At sa lalong madaling panahon, makikita rin ito ng mundo. Ang bigat ng mga salita ni Daniel ay nanatili sa hangin na parang isang hindi sinabing katotohanan na nais ibaon ng hotel. Tahimik na umupo si Manny, tumatango, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa batang bellboy. Ngunit, hindi si Manny ang tipo na kukuha lamang ng isang kwento. Gusto niya ang buong larawan. Kaya, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, malumanay niyang tinanong, Daniel,
Kung tatanungin ko ang iba rito tungkol sa'yo, ano ang sasabihin nila? Tumigas ang balikat ni Daniel. Malamang tatawagin nila akong torpe o mabagal. Pinagtatawanan ako ng ilang staff kapag nadadapa ako sa mga luggage cart, pero hindi nila nakikita na lagi akong tumatakbo sa 4 na oras na tulog. Sumandal si Manny. Alamin natin. Tumayo siya at mahinahong naglakad. Papunta sa isang grupo ng mga staff na nagtipon malapit sa gilid ng lobby. Napansin ito ng receptionist at umayos ng takbo, namumula ang mukha sa inis. Sir, malakas niyang tawag. Nasabi ko na sa inyo, puno na kami. Walang saysay na istorbohin ang mga staff. Hindi pinansin ni Manny ang pagkasabit niya. Sa halip, lumapit siya sa isang housekeeper na nag-aayos ng mga bulaklak. Malapit sa elevator. Excuse me, magalang nasabi ni Manny. Kilala mo ba si Daniel? Ang bellboy. Natigilan ang babae, nagulat sa tanong. Tumingin siya sa paligid. Nang kinakabahan bago sumagot sa mahinang tono. Isa siya sa pinakamasipag na manggagawa. Dito, palaging sumasakop sa mga dagdag na shift. Minsan nakikita ko siyang natutulog sa storage room tuwing pahinga niya dahil hindi niya kayang umuwi sa pagitan ng mga shift. Lumambot ang ekspresyon ni Manny. Ngunit, gayunpaman ang panig ng mga kasambahay, ngunit tinatrato pa rin nila siyang parang basura. Sabi ng management. Hindi siya bagay sa imahe ng hotel. Gusto nila ng mga staff na mukhang maarte, hindi mga batang galing sa mahirap na bahagi ng bayan. Sa malapit, narinig at nakisali ang isa pang staff member, isang mas matandang porter. Ang kanyang boses ay magaspang ngunit puno ng tahimik na paggalang. Ang batang iyon, mas may puso siya kaysa kanino man sa gusaling ito. Nakita ko na siyang nagbigay ng kalahati ng kanyang tanghalian sa isang bagong trainee na walang pagkain. Ngunit ang mga manager, hindi nila yon nakikita. Ang tanging nakikita nila ay isang batang nakasuot ng luma at sira-sirang uniforme na hindi nagrereklamo kapag binibigyan pa nila siya ng mas maraming trabaho. Kumalat ang mga bulungan. Ang mga bisita na nagkunwaring hindi nakikinig ay lumapit. Ang ilan ay umupo pa nga ng kanilang mga inumin. Nag-udyok ang kanilang kuryosidad. At pagkatapos ay isang bisita, isang maayos na bihis na negosyante ang nagdagdag ng kanyang boses. Nanatili ako rito ng maraming taon. Minsan, pinasa ng batang lalaking iyon ang 6 sa aking maleta paakyat sa 3 palapag na hagdan nang masira ang elevator. Tinanggihan niya ang tip dahil sabi niya, Sir, nagbayad na po kayo para sa serbisyo. Hindi kayo makakahanap ng katapatan na tulad niyan kahit saan. Natahimik ang buong lobby. Bumuhos ang katotohanan, sunod-sunod na boses. Sa wakas ay bumalik si Manny sa receptionist, kalmado ngunit matatag ang tono. Mukhang higit pa si Daniel sa kinuha ninyo. Nakakuyom ang kanyang panga. Sir, pakiusap po. Gumagawa kayo ng eksena. Hindi ito nararapat. Pero hindi nagpatinag si Manny. May sapat na lakas ang kanyang boses para patahimikin ang mga bulong-bulungan. Hindi. Ang hindi nararapat ay ang pangungutya sa mga taong nagpapanatili sa lugar na ito. Ang hindi nararapat ay ang paghusga sa halaga batay sa itsura sa halip na sa karakter. Gumalaw ang mga tao, tumango. Bumulong ang isang babaeng nakasuot ng perlas. Tama siya. Hindi ko namalayan. Mukhang nakulong ang receptionist, ang kanyang kayabangan ay gumuguho sa ilalim ng bigat ng pinagsama-samang katotohanan. Nakatayo si Daniel na parang natigilan, nalalaki ang kanyang mga mata. Hindi pa niya narinig ang sinuman na magsalita ng ganito kahayag. Para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang mga taon ng tahimik na pagtitiis ng paglunok ng kawalang-galang ay biglang tumayo sa liwanag. Para makita ng lahat. Humakbang si Manny palapit. Sa mesa, matatag ang kanyang boses. Ang respeto ay hindi isang luho na nakalaan para sa mga kayang bumili ng suite.
Ang respeto ang minimum na nararapat sa bawat tao. Tahimik ang lobby. Kahit ang chandelier ay tila umuugong na may pagsang-ayon. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, ang presensya ni Manny ang bumalot sa buong silid. At kahit wala pang nakakaalam nito, may gagawin siyang bagay na magbabago ng lahat. Hindi lamang para kay Daniel, kundi para sa buong hotel. Ang katotohanan ay nabunyag na at wala nang pagbabalik. Natigilan ng lobby, bawat mata ay nakatutok kay Manny. Ang mga bulong ay nawala. Sa katahimikan, napalitan ng isang umaasang tensyon na kumapit sa hangin na parang static sa harap ng isang bagyo. Dahan-dahang lumingon si Manny, ang kanyang tingin ay sumasaklaw sa silid. Ang receptionist ay nanigas sa takot, ang mga staff ay kinakabahang nagpalitan ng tingin. Si Daniel ay nakatayo at nakakuyom ang mga kamay. Hindi sigurado kung iyak o magtatago. At pagkatapos, nagsalita si Manny. Kilala mo ba kung sino ako? Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit umalingaw ito. Sa pasilyo ng may hindi mapagkakamalang awtoridad. Namutla ang mukha ng receptionist. Bumukas ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na boses. Ang ilang mga bisita ay marahang napabuntong hininga na kilala. Ang ilan ay bumulong pa nga. Pacquiao. Si Manny Pacquiao ito. Ang bigat ng kanyang. Ang pangalan ay umalingaw sa buong lobby na parang alon. Hindi na isang simpleng lalaki na nakasuot ng maong, siya ay nabunyag bilang isa sa mga pinakarespetadong atleta at pampublikong tao sa mundo. Isang lalaking umangat mula sa kahirapan patungo sa kadakilaan, hindi sa pamamagitan ng kayabangan, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. At walang humpay na pagsusumikap. Nahirapan ang receptionist na magsalita. Hindi ko alam. Itinaas ni Manny ang isang kamay. Pinatahimik siya. Iyan mismo ang problema. Hindi mo alam, ngunit humatol ka. Wala kang nakitang bisita. Nakita mo ang isang taong pinaniniwalaan mong mas mababa sa iyo. At hindi iyon katanggap-tanggap. Sumunod ang mga hinal. Napabago ang pag-iisip ng mga kawani. Nagpalitan ng mga nagkasala na tingin ang mga bisita. Pagkatapos ay lumingon si Manny kay Daniel. Lumambo ang kanyang tinig. Daniel, mas may dignidad ka sa iyong luma na sapatos kaysa sa dala ng buong hotel na ito sa mga pader na marmol nito. Pinaghirapan mo ang sakit, kahihiyan at pagkapagod. Hindi para sa iyong sarili, kundi para sa iyong pamilya. Nararapat iyan sa paggalang. Naninikip ang lalamunan ni Daniel. Sandali siyang hindi makahinga. Wala pang nakapagsabi ng ganoong mga salita sa kanya. Hindi ang kanyang mga manager, hindi ang mga bisita, kahit ang kanyang sarili. Muling hinarap ni Manny ang mga taong natigilan. Ipinagmamalaki ng hotel na ito ang karangyaan. Ngunit ang tunay na karangyaan ay hindi ang mga chandelier at mga kurtinang seda. Ang tunay na karangyaan ay ang pagtrato sa bawat tao ng may kabaitan. Kung wala ito, lahat ng ito, itinuro niya sa kumikinang na lobby, ay walang iba kundi isang walang laman na dekorasyon. Araw na yon, maaaring ang kanilang kabaitan ang nagligtas sa atin. Dahil doon, lumabas siya, iniwan ang isang lobby na nagbago magpakailanman. Nakatayo si Daniel sa kanyang pwesto, hawak ang kanyang luma at mga gamit. Ngunit ngayon, hindi na ito parang bagahe. Parang patunay ito kung gaano nakalayo ang kanyang narating at kung gaano pa kalayo ang kanyang mararating. At habang nagsasara ang mga pinto, sa likuran ni Manny, tila iba ang paghinga ng buong hotel. Nabawasan ang kayabangan. Mas maraming kamalayan. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto, isang lalaki ang nagpaalala sa kanilang lahat ng isang bagay na walang kupas. Ang dignidad, respeto at kabaitan ay mas mahalaga kaysa sa
Mga chandelier, marmol o ginto. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At sabihin sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood. Dahil mahalaga rin ang iyong kwento. Send feedback. Side panels. History. Saved. Sumigaw ang lobby sa mga bulungan ng pagsang-ayon. Tumango ang mga bisita, ang ilan ay marahang pumalakpak. Pinahid ng porter ang luha sa kanyang mata. Yumuko ang kasambahay sa tahimik na pasasalamat. Ngunit hindi pa tapos si Manny. Kinuha niya ang kanyang bag, kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinaba niya ang telepono at nag-anunsyo, sa ngayon, personal kong titiyakin na ang ina ni Daniel ay makakatanggap ng pangangalagang medikal na kailangan niya at Daniel, kung papayag ka, nais kong isponsor ang iyong edukasyon upang matapos mo ang iyong sinimulan. Halos manlambot ang mga tuhod ni Daniel, ang kanyang kamay ay lumipad sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay naluluha. Sa luha, ang batang dating pakiramdam na hindi nakikita ay nakatayo na ngayon sa gitna ng paghanga. Ang receptionist ay napaupo sa kanyang upuan. Napahiya. Ang kayabangan na dating nagpapalakas sa kanyang kumpiyansa ay nahubad na ngayon sa harap ng karamihan. Inilagay ni Manny ang isang nakapapanatag na kamay sa balikat ni Daniel. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ngayon ay simula pa lamang. Napuno ng palakpakan ng lobby, mas malakas sa pagkakataong ito na tunay at taos puso. Nagpalakpakan ang mga bisita. Hindi para sa alamat ng boxing, kundi para sa lalaking gumamit ng kanyang boses upang magbangon ng isa pa. Sa sandaling iyon, kumpleto na ang pagbabago. Ang batang lalaki na kinutya ay ipinagdiwang na ngayon at ang hotel na humatol batay sa kaanyuan ay napilitang harapin ang sarili nitong mga kapintasan. Hindi lang basta inilantad ni Manny ang katotohanan. Binago niya ang kwento ng tuluyan. Unti-unting nawala ang palakpakan. Nag-iwan ng isang kapaligirang puno ng pagninilay. Ang marmol na lobby na dating lugar ng pagkamayabang at mga bulong ngayon ay parang isang tanghalan kung saan ang katotohanan ay mas malakas magsalita kaysa sa kapangyarihan. Nanginginig na nakatayo si Daniel, ang kanyang mga mata ay basa pa rin. Humarap siya kay Manny, sinusubukang maghanap ng mga salita, ngunit ang tanging nagawa niya ay panginginig. Salamat, Ginoo. Salamat sa pagkita sa akin. Ngumiti si Manny, marahang inilagay ang dalawang kamay sa balikat ng binata. Huwag mo akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang iyong sarili. Ang iyong katapatan, ang iyong pagsusumikap, at ang iyong kabaitan ang nagpahintulot sa sandaling ito. Ipinahayag ko lang ang totoo na. Natahimik ang karamihan. Nakikinig sa bawat salita. Ang mga bisitang kanina ay tumawa o nagpaalis ay tumingin na ngayon kay Daniel ng may paghanga at marahil ay medyo nahihiya. Sa kanilang mga naunang palagay. Maging ang negosyanteng kanina ay nangutya ay lumapit kay Daniel at inilahad ang kanyang kamay. Anak, sabi niya, mas mahina na ang boses ngayon. Nagkamali ako ng paghuhusga sa'yo. Nakikita ko iyon ng malinaw. Nag-aalangan na nakipagkamay si Daniel. Natigilan sa biglaang pagbabago ng paggalang. Samantala, ang receptionist ay nakaupo nang nakatigil sa likod ng counter, ang kanyang pagkamayabang ay nauwi sa katahimikan. Ibinaling ni Manny ang kanyang tingin sa kanya sa huling pagkakataon. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinatrato ang iba kapag walang nakakita. Ang mga titulo, uniforme o mga bank account ay hindi tumutukoy sa halaga ng isang tao. Ang paggalang ang tanging halaga na nararapat sa bawat tao. Na nilalang. Bumaling ang kanyang mga mata sa mesa, napalitan ng kahihiyan ang pagmamalaking. Ipinasuot niya ng buong pagmamalaki kanina.
Marahil sa unang pagkakataon ay wala siyang masabi. Nagsimula na naman ang palakpakan sa pagkakataong ito. Hindi lamang para kay Manny, kundi para sa mensahe. Mismo, isang sama-samang pagkilala na may nagbago sa loob ng silid. Yumuko si Manny kay Daniel at bumulong, ito na ang iyong sandali. Tumayo nang matatag. Mula ngayon makikita ka ng mga tao ng iba, ngunit huwag mong kalimutan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpapakumbaba. Tumango si Daniel. May mga luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ngunit umangat ang kanyang baba na may bagong uri ng pagmamalaki. Kinuha ni Manny ang kanyang bag at nagsimulang maglakad patungo sa labasan. Naghiwalay ang mga tao. Binibigyan siya ng daan, ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang. Nang makarating siya sa mga pinto, huminto siya, bahagyang lumingon at hinarap ang lahat sa huling pagkakataon. Tandaan, anya, ng mahinahon ngunit makapangyarihan ang boses. Ang pinakamalaking tagumpay ay wala sa ring o sa negosyo. Nasa kung paano natin tinatrato ang mga tila mas maliit kaysa sa atin. Dahil ang isa